Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na siya ating dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa Kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo'y Kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa Kanya. Ang paghingi ang paraan upang mabanggit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuturo ng banal na kasulatan na alam na niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya. Ngunit ang effort na ating ginagawa sa pananalangin ay mabisang paglalahad sa Kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Mahal na Ama, alam mo ang lahat tungkol sa akin. Alam mo ang mga alalahanin ng aking puso at ang mga alalahanin na kinakaharap ko ngayon. Alam mo na wala akong lakas para magpatuloy ng mag-isa. Lumapit ako sa iyo ngayon na walang maiaalok kundi ang aking tiwala sa iyo na hindi mo ako iiwan o pababayaan. Mapagpakumbaba kong hinihiling na ibuhos mo sa aking puso ang kapayapaang iyon na nagpapasa ng pag-unawa upang sa iyong lakas ay harapin ko ang hinaharap ng may pag-asa sa aking puso. Alam kong sapat na ang iyong biyaya para sa iyong kapangyarihan ay maging perpekto sa aking kahinaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, tila napakaraming dapat gawin habang naghahanda tayong lumapit at napakakaunting oras para magawa ang lahat na nalaman kong ipinapakita ko kung ano ang maaari lamang ilarawan bilang gumagalaw na stress. At Panginoon, mayroong napakaraming gastos na konektado sa paglipat at mga deadline na dapat matugunan na nagsisimula akong bigyang diin ang halaga ng paglipat na ito. Mangyaring mahal na Panginoon, mangyaring kalmado ang aking nababagabag na isip at punuin ako sa labi ng iyong perpektong kapayapaan na nagpapasa ng pangunawa. Magsagawa para sa lahat ng maraming paghahanda na kailangang gawin. Ang mga deadline na ibinibigay sa amin at lahat ng iba't ibang gastos na kailangang matugunan. Bigyan mo kami ng iyong biyaya habang hinahangad naming isagawa ang lahat ng kailangang gawin tulad ng mga pagsusuri, career, tagapagtaguyod at lahat ng iba pang maliliit na bagay na kailangang saklawin. Tulungan kaming huwag pansinin ang anumang bagay, ngunit dahan-dahang pakalmahin ang aming mga puso at alisin ang lahat ng mga stress at strain ng paglipat na aming ipinagdarasal at naway umasa kami sa iyo at hindi sa aming sarili sa lahat ng bagay. Ito ay tinatanong natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, alam mo ang mga alalahanin na mayroon sa aking lugar ng trabaho at ang stress na ibinudulot nito sa akin at sa lahat ng aking mga kasamahan, at gusto ko lang ibigay ito sa iyo dahil alam kong hindi ito ang iyong kalooban para sa sino man ng iyong mga anak
na maaapektuhan ng mga ganitong uri ng stress at alalahanin. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagbibigay sa akin ng trabahong ito, ngunit maayos kong maibigay ang aking pamilya. Ngunit ang pagtaas ng tensyon ng dulot ng bilang ng mga cutback at tanggalin, kasama ang dagdag na workload na inilalagay sa atin na naiwan. Nagdudulot ng maraming kawalan ng katiyakan at ang isang alon ng pagkabalisa ay tila tumagos sa lahat ng trabaho, pati na rin sa mga tagapamahala. Panginoon, alam ko na ang aking mga oras at ang aking kinabukasan ay nasa iyong mga kamay, at gayon din ang aking trabaho, at hinihiling ko na ilayo mo ako sa lahat ng hindi kinakailangang pag-aalala at stress tungkol sa redundancy o ang aking lalong workload. Ama, ibinibigay ko ang lahat ng aking mga stress sa iyo. Ang aking pag-asa at ang aking tiwala ay nasa iyo, sapagkat ikaw ay nangako na ibibigay ang lahat ng aking mga pangangailangan ayon sa iyong mga kayamanan sa kaluwalhatian. Purihin ang iyong banal na pangalan. Amen. Ama sa langit, lalong nagiging stress ang aking pagsasama at halos hindi ko alam kung saan tayo nagkamali. Ngunit tila pareho tayong nagiging tensyonado tungkol sa napakaraming maliliit na bagay na inilalabas natin sa isa't isa. At Ama, natatakot ako na maliban na lang kung ang pressure na ito ay ating kasal ay natugunan, lalo tayong maghihiwalay. Panginoon, alam ko na ang buhay ay hindi madali at maliban kung makaya natin ng tama sa mga paggigipit ng buhay. Nagiging biktima tayo ng stress sa kadalasang maaaring humantong sa depresyon o mas malala pa. Panginoon, mangyaring tulungan kaming dalawa na tugunan ang tumataas na stress sa aming kasal sa tamang paraan. Ipakita sa amin kung ano ang kailangan naming gawin ng paisa-isa at bilang isang mag-asawa upang dalhin kami sa mabigat na panahon na ito, at tulungan kaming dalawa na umasa sa iyo upang gabayan tayo sa tamang landas patungo sa daan ng kapayapaan at pagkakaisa. Patawarin mo kami sa hindi paghingi ng tulong sa iyo ng mas maaga kundi sa Panginoon. Kung may mga lugar sa buhay na kailangan nating tugunan upang mabawasan ang mga stress sa ating pagsasama, mangyaring ipakita sa mga tao at bigyan ako ng karunungan at biyaya upang makilala ang iyong malumanay na mga pahiwatig sa aking buhay. Pagpalain ang aming kasal, nagdarasal ako, at naway matuto kaming dalawa na makayanan ang mga stress at pressure sa aming kasal. Habang sinisikap naming maging mas malapit sa isa't isa at sa iyo, ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, alam mo kung gaano ako nag-aalala tungkol sa paaralan at kung gaano kadalas ako nakakaramdam ng labis na pagkabalisa tungkol sa pag-aaral. Na nakakaramdam ako ng matinding sakit at kung minsan ay nakakakuha pa ako ng mga ulcer sa aking bibig. Panginoon, alam mo kung gaano kadalas nakakaramdam ng pananakot ng ibang mga mag-aaral at nag-aalala
na hindi nila ako gusto, at alam ko na naiintindihan mo rin kung gaano ako kahirap makahanap ng ilan sa mga aralin. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo akong ibigay ang aking mga alalahanin sa iyo. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo na dalhin ang mga tamang kaibigan sa aking buhay, at tulungan akong huwag makaramdam ng pananakot ng iba, dahil ipinakita mo sa akin na ang kanilang kabastusan at kawalang kabaitan ay madalas dahil sa kanilang sariling kawalan ng pananagutan at pag-aalala. Panginoon, alam ko na ako ay tunay na pinagpala, na ligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. At alam ko na mali para sa akin na payagan ang mga panggigipit ng buhay paaralan na maipakita bilang reaksyon ng stress. Kaya turuan mo ako, manalangin ako kung paano makayanan ang stress at gamitin ito sa aking kalamangan at sa iyong kaluwalhatian. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Dear Heavenly Father, napakaraming stress sa pamilya namin at ipinagdarasal ko na tumigil na lang. Tila hindi lumilipas ang isang araw nang walang taong na-stress, at lahat tayo ay napapagod at pagod na pagod. Mangyaring tulungan ang aming pamilya na ipinagdarasal ko upang magpatuloy sa isa't isa sa kay Lord. Ipinagdarasal ko na ang pagbuo ng stress at tension ay tumigil, at na nagsisimula kaming mamuhay sa isa't isa sa paraang sinadya mong mabuhay ang mga pamilya. Panginoon, mahal ko ang aking pamilya, at alam ko na ito ay hindi mabuti para sa sinuman sa atin na maging sa patuloy na estado ng presyon at nerbiyos na tensyon. Bigyan mo ako ng karunungan na ipinagdarasal ko upang malaman kung paano haharapin ito sa hinaharap, at malaman kung ano ang gagawin at sasabihin, o kung ano ang hindi sasabihin, upang matulungan ang natitirang bahagi ng pamilya na ilabas ang kanilang stress, upang matuto tayong mamuhay ng sama-sama sa makadiyos na pagkakaisa. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Ama sa langit, labis akong nag-aalala na ngayon ay dinidemanda ako at pakiramdam ko ay walang magawa at nag-iisa. Panginoon, ipinagdarasal ko na makasama mo ako habang kinakaharap ko ang kasong ito sa korte, at hinihiling na sa iyong biyaya, malapit mo na akong pagtibayin at dalhin ang hindi kasiyasiyang pangyayaring ito sa pangwakas at positibong konklusyon. Panginoon, alam mo ang eksaktong mga pangyayari ng mga paglilitis na ito, at kung bakit ang legal na pagkilos na ito ay ginawa laban sa akin. At alam mo rin ang motibo sa likod ng lahat ng nangyayari at kung ano ang dapat kong gawin. Panginoon, ipinagdarasal ko na ang legal na pagkilos na ito ay mabilis na ibagsak. Ngunit kung hindi, ipinagdarasal ko na tulungan mo akong harapin ito ng may karunungan at integridad. Hinihiling ko sa akin na ibigay mo sa akin ang biyaya na kailangan kong pagdaanan ito. Alam na ipinangako mo makakasama mo ako,
mula sa simula hanggang sa pagtatapos nito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagmamahal sa Panginoong Jesus, hindi ko alam kung ano ang gagawin dahil ang aking pananalapi ay hindi bumubuti at pakiramdam ko ay hindi ko kayang ibalik ang aking sarili sa daan patungo sa pagbawi sa pananalapi. Sa katunayan, Panginoon, tila na mas sinusubok kong tulungan ang aking sarili sa mas maraming problema sa pananalapi na tila kailangan kong harapin. Kilala ko ang Panginoon na pinanghahawakan mo na harap at ang ating mga panahon at ang ating pananalapi ay nasa iyong mga kamay. Dalangin ko na ako ay magagawang tanggapin ang katotohanan ito sa aking puso at hindi lamang nalaman ito bilang isang katotohanan sa aking isipan. Alam ko na ikaw ay pinangako na maging aming tulong sa oras ng pangangailangan at nahihirapan lang ako magtiwala sa iyo at kaya pumunta ako sa iyo, Panginoon, upang sabihin na nagtitiwala ako sa iyo. Tulungan ako malampasan ang mahirap na oras na ito at hilingin na tulungan akong matutong ibigay ang lahat ng aking mga pag-aalala at alalahanin sa iyo at magtiwala sa iyo sa lahat ng bagay. Tulungan mo akong umasa sa iyo at huwag subukang laging ayusin ang mga bagay na aking sarili. At tulungan akong malaman ang katotohanan na ang iyong biyaya ay sapat na sa lahat ng bagay. Turuan mo ako ng iyong mga paraan na nananalangin ako. Turuan mo akong magkaroon ng tunay na pananampalataya sa iyo. Pananampalataya na nakakapagsasabing hindi ko gagawin ang aking kalooban. Pananampalataya na nakasalalay sa iyo kahit anong mga paghihirap ang maaari kong harapin. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, alam mo kung ano ang sinabi ng doktor at nakakaramdam ako ng matinding pagkabalisa tungkol sa aking kalusugan at pumunta upang hilingin sa iyo na pagalingin ako ng labis na nanalangin ako. Panginoon, alam ko sa loob ng ilang panahon na ang aking kalusugan ay hindi mabuti. Ngunit ako ay lubos na nagbigay at nag-aalala at ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya ay hawakan mo ang aking buhay at ang aking katawan at bibigyan ako ng kagalingan na kailangan ko. Dalangin ko na pakalmahin mo rin ang aking isip at bigyan mo ako ng kapayapaan sa aking puso. Alam ko na ang aking mga oras ay nasa iyong mga kamay. Ngunit ito ay medyo nakakatakot na malaman na ang aking kalusugan ay napakahirap. Ipinakita sa akin kung ano ang nagagawa ko upang matulungan ang aking kalusugan na gumaling ng mabilis at sa iyong biyaya, hinihiling ko na pagalingin ako, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na siya ating dinadakila at sinasamba.
Ang ating pagluhod sa kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo'y kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa kanya. Ang paghingi ang paraan upang mabanggit natin sa kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuturo ng banal na kasulatan na alam na niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa kanya. Ngunit ang effort na ating ginagawa sa pananalangin ay mabisang paglalahad sa kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Mahal na Ama, alam mo ang lahat tungkol sa akin. Alam mo ang mga alalahanin ng aking puso at ang mga alalahanin na kinakaharap ko ngayon. Alam mo na wala akong lakas para magpatuloy ng mag-isa. Lumapit ako sa iyo ngayon na walang maiaalok kundi ang aking tiwala sa iyo na hindi mo ako iiwan o pababayaan. Mapagpakumbaba kong hinihiling na ibuhos mo sa aking puso ang kapayapaang iyon na nagpapasa ng pag-unawa upang sa iyong lakas ay harapin ko ang hinaharap ng may pag-asa sa aking puso. Alam kong sapat na ang iyong biyaya para sa iyong kapangyarihan ay maging perpekto sa aking kahinaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, tila napakaraming dapat gawin habang naghahanda tayong lumapit at napakakaunting oras para magawa ang lahat na nalaman kong ipinapakita ko kung ano ang maaari lamang ilarawan bilang gumagalaw na stress. At Panginoon, mayroong napakaraming gastos na konektado sa paglipat at mga deadline na dapat matugunan na nagsisimula akong bigyang diin ang halaga ng paglipat na ito. Mangyaring mahal na Panginoon, mangyaring kalmado ang aking nababagabag na isip at punuin ako sa labi ng iyong perpektong kapayapaan na nagpapasa ng pangunawa. Magsagawa para sa lahat ng maraming paghahanda na kailangang gawin. Ang mga deadline na ibinibigay sa amin at lahat ng iba't ibang gastos na kailangang matugunan. Bigyan mo kami ng iyong biyaya habang hinahangad naming isagawa ang lahat ng kailangang gawin tulad ng mga pagsusuri, career, tagapagtaguyod at lahat ng iba pang maliliit na bagay na kailangang saklawin. Tulungan kaming huwag pansinin ang anumang bagay, ngunit dahan-dahang pakalmahin ang aming mga puso at alisin ang lahat ng mga stress at strain ng paglipat na aming ipinagdarasal at naway umasa kami sa iyo at hindi sa aming sarili sa lahat ng bagay. Ito ay tinatanong natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, alam mo ang mga alalahanin na mayroon sa aking lugar ng trabaho. At ang stress na ibinudulot nito sa akin at sa lahat ng aking mga kasamahan, at gusto ko lang ibigay ito sa iyo. Dahil alam kong hindi ito ang iyong kalooban para sa sino man ng iyong mga anak na maaapektuhan ng mga ganitong uri ng stress at alalahanin. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagbibigay sa akin ng trabahong ito, ngunit maayos kong maibigay ang aking pamilya. Ngunit ang pagtaas ng tensyon ng dulot ng bilang ng mga cutback at tanggalin,
kasama ang dagdag na workload na inilalagay sa atin na naiwan. Nagdudulot ng maraming kawalan ng katiyakan at ang isang alon ng pagkabalisa ay tila tumagos sa lahat ng trabaho, pati na rin sa mga tagapamahala. Panginoon, alam ko na ang aking mga oras at ang aking kinabukasan ay nasa iyong mga kamay, at gayon din ang aking trabaho, at hinihiling ko na ilayo mo ako sa lahat ng hindi kinakailangang pag-aalala at stress tungkol sa redundancy o ang aking lalong workload. Ama, ibinibigay ko ang lahat ng aking mga stress sa iyo. Ang aking pag-asa at ang aking tiwala ay nasa iyo, sapagkat ikaw ay nangako na ibibigay ang lahat ng aking mga pangangailangan ayon sa iyong mga kayamanan sa kaluwalhatian. Purihin ang iyong banal na pangalan. Amen. Ama sa langit, lalong nagiging stress ang aking pagsasama at halos hindi ko alam kung saan tayo nagkamali. Ngunit tila pareho tayong nagiging tensyonado tungkol sa napakaraming maliliit na bagay na inilalabas natin sa isa't isa. At Ama, natatakot ako na maliban na lang kung ang pressure na ito ay ating kasal ay natugunan, lalo tayong maghihiwalay. Panginoon, alam ko na ang buhay ay hindi madali at maliban kung makaya natin ng tama sa mga paggigipit ng buhay. Nagiging biktima tayo ng stress sa kadalasang maaaring humantong sa depresyon o mas malala pa. Panginoon, mangyaring tulungan kaming dalawa na tugunan ang tumataas na stress sa aming kasal sa tamang paraan. Ipakita sa amin kung ano ang kailangan naming gawin ng paisa-isa at bilang isang mag-asawa upang dalhin kami sa mabigat na panahon na ito, at tulungan kaming dalawa na umasa sa iyo upang gabayan tayo sa tamang landas patungo sa daan ng kapayapaan at pagkakaisa. Patawarin mo kami sa hindi paghingi ng tulong sa iyo ng mas maaga kundi sa Panginoon. Kung may mga lugar sa buhay na kailangan nating tugunan upang mabawasan ang mga stress sa ating pagsasama, mangyaring ipakita sa mga tao at bigyan ako ng karunungan at biyaya upang makilala ang iyong malumanay na mga pahiwatig sa aking buhay. Pagpalain ang aming kasal, nagdarasal ako, at naway matuto kaming dalawa na makayanan ang mga stress at pressure sa aming kasal. Habang sinisikap naming maging mas malapit sa isa't isa at sa iyo, ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, alam mo kung gaano ako nag-aalala tungkol sa paaralan at kung gaano kadalas ako nakakaramdam ng labis na pagkabalisa tungkol sa pag-aaral. Na nakakaramdam ako ng matinding sakit at kung minsan ay nakakakuha pa ako ng mga ulcer sa aking bibig. Panginoon, alam mo kung gaano kadalas nakakaramdam ng pananakot ng ibang mga mag-aaral at nag-aalala na hindi nila ako gusto, at alam ko na naiintindihan mo rin kung gaano ako kahirap makahanap ng ilan sa mga aralin. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo akong ibigay ang aking mga alalahanin sa iyo. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo
na dalhin ang mga tamang kaibigan sa aking buhay at tulungan akong huwag makaramdam ng pananakot ng iba dahil ipinakita mo sa akin na ang kanilang kabastusan at kawalang kabaitan ay madalas dahil sa kanilang sariling kawalan ng pananagutan at pag-aalala. Panginoon, alam ko na ako ay tunay na pinagpala na ligtas sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. At alam ko na mali para sa akin na payagan ang mga panggigipit ng buhay paaralan na maipakita bilang reaksyon ng stress. Kaya turuan mo ako, manalangin ako kung paano makayanan ang stress at gamitin ito sa aking kalamangan at sa iyong kaluwalhatian. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Dear Heavenly Father, napakaraming stress sa pamilya namin at ipinagdarasal ko na tumigil na lang. Tila hindi lumilipas ang isang araw nang walang taong na-stress at lahat tayo ay napapagod at pagod na pagod. Mangyaring tulungan ang aming pamilya na ipinagdarasal ko upang magpatuloy sa isa't isa sa kay Lord. Ipinagdarasal ko na ang pagbuo ng stress at tension ay tumigil at na nagsisimula kaming mamuhay sa isa't isa sa paraang sinadya mong mabuhay ang mga pamilya. Panginoon, mahal ko ang aking pamilya at alam ko na ito ay hindi mabuti para sa sinuman sa atin na maging sa patuloy na estado ng presyon at nerbiyos na tensyon. Bigyan mo ako ng karunungan na ipinagdarasal ko upang malaman kung paano haharapin ito sa hinaharap at malaman kung ano ang gagawin at sasabihin o kung ano ang hindi sasabihin upang matulungan ang natitirang bahagi ng pamilya na ilabas ang kanilang stress upang matuto tayong mamuhay ng sama-sama sa makadiyos na pagkakaisa. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Ama sa langit, labis akong nag-aalala na ngayon ay dinidemanda ako at pakiramdam ko ay walang magawa at nag-iisa. Panginoon, ipinagdarasal ko na makasama mo ako habang kinakaharap ko ang kasong ito sa korte at hinihiling na sa iyong biyaya, malapit mo na akong pagtibayin at dalhin ang hindi kasiya-siyang pangyayaring ito sa pangwakas at positibong konklusyon. Panginoon, alam mo ang eksaktong mga pangyayari ng mga paglilitis na ito at kung bakit ang legal na pagkilos na ito ay ginawa laban sa akin. At alam mo rin ang motibo sa likod ng lahat ng nangyayari at kung ano ang dapat kong gawin. Panginoon, ipinagdarasal ko na ang legal na pagkilos na ito ay mabilis na ibagsak. Ngunit kung hindi, ipinagdarasal ko na tulungan mo akong harapin ito ng may karunungan at integridad. Hinihiling ko sa akin na ibigay mo sa akin ang biyaya na kailangan kong pagdaanan ito. Alam na ipinangako mong makakasama mo ako mula sa simula hanggang sa pagtatapos nito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagmamahal sa Panginoong Jesus, hindi ko alam kung ano ang gagawin dahil ang aking pananalapi ay hindi bumubuti at pakiramdam ko
ay hindi ko kayang ibalik ang aking sarili sa daan patungo sa pagbawi sa pananalapi. Sa katunayan, Panginoon, tila na mas sinusubok kong tulungan ang aking sarili sa mas maraming problema sa pananalapi na tila kailangan kong harapin. Kilala ko ang Panginoon na pinanghahawakan mo na harap at ang ating mga panahon at ang ating pananalapi ay nasa iyong mga kamay. Dalangin ko na ako ay magagawang tanggapin ang katotohanan ito sa aking puso at hindi lamang nalaman ito bilang isang katotohanan sa aking isipan. Alam ko na ikaw ay pinangako na maging aming tulong sa oras ng pangangailangan at nahihirapan lang ako magtiwala sa iyo. At kaya pumunta ako sa iyo, Panginoon, upang sabihin na nagtitiwala ako sa iyo. Tulungan ako malampasan ang mahirap na oras na ito at hilingin na tulungan akong matutong ibigay ang lahat ng aking mga pag-aalala at alalahanin sa iyo at magtiwala sa iyo sa lahat ng bagay. Tulungan mo akong umasa sa iyo at huwag subukang laging ayusin ang mga bagay na aking sarili. At tulungan akong malaman ang katotohanan na ang iyong biyaya ay sapat na sa lahat ng bagay. Turuan mo ako ng iyong mga paraan na nananalangin ako. Turuan mo akong magkaroon ng tunay na pananampalataya sa iyo. Pananampalataya na nakakapagsasabing hindi ko gagawin ang aking kalooban. Pananampalataya na nakasalalay sa iyo kahit anong mga paghihirap ang maaari kong harapin. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, alam mo kung ano ang sinabi ng doktor at nakakaramdam ako ng matinding pagkabalisa tungkol sa aking kalusugan at pumunta upang hilingin sa iyo na pagalingin ako ng labis na nanalangin ako. Panginoon, alam ko sa loob ng ilang panahon na ang aking kalusugan ay hindi mabuti. Ngunit ako ay lubos na nagbigay at nag-aalala at ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya ay hawakan mo ang aking buhay at ang aking katawan at bibigyan ako ng kagalingan na kailangan ko. Dalangin ko na pakalmahin mo rin ang aking isip at bigyan mo ako ng kapayapaan sa aking puso. Alam ko na ang aking mga oras ay nasa iyong mga kamay. Ngunit ito ay medyo nakakatakot na malaman na ang aking kalusugan ay napakahirap. Ipinakita sa akin kung ano ang nagagawa ko upang matulungan ang aking kalusugan na gumaling ng mabilis at sa iyong biyaya, hinihiling ko na pagalingin ako, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na siya ating dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa Kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo'y Kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa Kanya. Ang paghingi ang paraan upang nabanggit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuturo ng banal na kasulatan
na alam na niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya. Ngunit ang effort na ating ginagawa sa pananalangin ay mabisang paglalahad sa Kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Mahal na Ama, alam mo ang lahat tungkol sa akin. Alam mo ang mga alalahanin ng aking puso at ang mga alalahanin na kinakaharap ko ngayon. Alam mo na wala akong lakas para magpatuloy ng mag-isa. Lumapit ako sa iyo ngayon na walang maiaalok kundi ang aking tiwala sa iyo na hindi mo ako iiwan o pababayaan. Mapagpakumbaba kong hinihiling na ibuhos mo sa aking puso ang kapayapaang iyon na nagpapasa ng pag-unawa upang sa iyong lakas ay harapin ko ang hinaharap ng may pag-asa sa aking puso. Alam kong sapat na ang iyong biyaya para sa iyong kapangyarihan ay maging perpekto sa aking kahinaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, tila napakaraming dapat gawin habang naghahanda tayong lumapit at napakakaunting oras para magawa ang lahat na nalaman kong ipinapakita ko kung ano ang maaari lamang ilarawan bilang gumagalaw na stress. At Panginoon, mayroong napakaraming gastos na konektado sa paglipat at mga deadline na dapat matugunan na nagsisimula akong bigyang diin ang halaga ng paglipat na ito. Mangyaring mahal na Panginoon, mangyaring kalmado ang aking nababagabag na isip at punuin ako sa labi ng iyong perpektong kapayapaan na nagpapasa ng pangunawa. Magsagawa para sa lahat ng maraming paghahanda na kailangang gawin. Ang mga deadline na ibinibigay sa amin at lahat ng iba't ibang gastos na kailangang matugunan. Bigyan mo kami ng iyong biyaya habang hinahangad naming isagawa ang lahat ng kailangang gawin tulad ng mga pagsusuri, career, tagapagtaguyod at lahat ng iba pang maliliit na bagay na kailangang saklawin. Tulungan kaming huwag pansinin ang anumang bagay, ngunit dahan-dahang pakalmahin ang aming mga puso at alisin ang lahat ng mga stress at strain ng paglipat na aming ipinagdarasal, at naway umasa kami sa iyo at hindi sa aming sarili sa lahat ng bagay. Ito ay tinatanong natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, alam mo ang mga alalahanin na mayroon sa aking lugar ng trabaho at ang stress na ibinudulot nito sa akin at sa lahat ng aking mga kasamahan, at gusto ko lang ibigay ito sa iyo dahil alam kong hindi ito ang iyong kalooban para sa sino man ng iyong mga anak na maaapektuhan ng mga ganitong uri ng stress at alalahanin. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagbibigay sa akin ng trabahong ito, ngunit maayos kong maibigay ang aking pamilya. Ngunit ang pagtaas ng tensyon ng dulot ng bilang ng mga cutback at tanggalin, kasama ang dagdag na workload na inilalagay sa atin na naiwan, nagdudulot ng maraming kawalan ng katiyakan, at ang isang alon ng pagkabalisa ay tila tumagos sa lahat ng trabaho, pati na rin sa mga tagapamahala. Panginoon,
Alam ko na ang aking mga oras at ang aking kinabukasan ay nasa iyong mga kamay. At gayon din ang aking trabaho, at hinihiling ko na ilayo mo ako sa lahat ng hindi kinakailangang pag-aalala at stress tungkol sa redundancy o ang aking lalong workload. Ama, ibinibigay ko ang lahat ng aking mga stress sa iyo. Ang aking pag-asa at ang aking tiwala ay nasa iyo. Sapagkat ikaw ay nangako na ibibigay ang lahat ng aking mga pangangailangan ayon sa iyong mga kayamanan sa kaluwalhatian. Purihin ang iyong banal na pangalan. Amen. Ama sa langit, lalong nagiging stress ang aking pagsasama at halos hindi ko alam kung saan tayo nagkamali. Ngunit tila pareho tayong nagiging tensyonado tungkol sa napakaraming maliliit na bagay na inilalabas natin sa isa't isa. At Ama, natatakot ako na maliban na lang kung ang pressure na ito ay ating kasal ay natugunan, lalo tayong maghihiwalay. Panginoon, alam ko na ang buhay ay hindi madali at maliban kung makaya natin ng tama sa mga paggigipit ng buhay. Nagiging biktima tayo ng stress sa kadalasang maaaring humantong sa depresyon o mas malala pa. Panginoon, mangyaring tulungan kaming dalawa na tugunan ang tumataas na stress sa aming kasal sa tamang paraan. Ipakita sa amin kung ano ang kailangan naming gawin ng paisa-isa at bilang isang mag-asawa upang dalhin kami sa mabigat na panahon na ito, at tulungan kaming dalawa na umasa sa iyo upang gabayan tayo sa tamang landas patungo sa daan ng kapayapaan at pagkakaisa. Patawarin mo kami sa hindi paghingi ng tulong sa iyo ng mas maaga kundi sa Panginoon. Kung may mga lugar sa buhay na kailangan nating tugunan upang mabawasan ang mga stress sa ating pagsasama, mangyaring ipakita sa mga tao at bigyan ako ng karunungan at biyaya upang makilala ang iyong malumanay na mga pahiwatig sa aking buhay. Pagpalain ang aming kasal, nagdarasal ako, at naway matuto kaming dalawa na makayanan ang mga stress at pressure sa aming kasal. Habang sinisikap naming maging mas malapit sa isa't isa at sa iyo, ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, alam mo kung gaano ako nag-aalala tungkol sa paaralan at kung gaano kadalas ako nakakaramdam ng labis na pagkabalisa tungkol sa pag-aaral. Na nakakaramdam ako ng matinding sakit at kung minsan ay nakakakuha pa ako ng mga ulcer sa aking bibig. Panginoon, alam mo kung gaano kadalas nakakaramdam ng pananakot ng ibang mga mag-aaral at nag-aalala na hindi nila ako gusto, at alam ko na naiintindihan mo rin kung gaano ako kahirap makahanap ng ilan sa mga aralin. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo akong ibigay ang aking mga alalahanin sa iyo. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo na dalhin ang mga tamang kaibigan sa aking buhay, at tulungan akong huwag makaramdam ng pananakot ng iba dahil ipinakita mo sa akin na ang kanilang kabastusan at kawalang kabaitan ay madalas dahil sa kanilang sariling kawalan ng pananagutan at pag-aalala. Panginoon,
Alam ko na ako ay tunay na pinagpala, na ligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. At alam ko na mali para sa akin na payagan ang mga panggigipit ng buhay paaralan na maipakita bilang reaksyon ng stress. Kaya turuan mo ako, manalangin ako kung paano makayanan ang stress at gamitin ito sa aking kalamangan at sa iyong kaluwalhatian. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Dear Heavenly Father, napakaraming stress sa pamilya namin at ipinagdarasal ko na tumigil na lang. Tila hindi lumilipas ang isang araw nang walang taong na-stress at lahat tayo ay napapagod at pagod na pagod. Mangyaring tulungan ang aming pamilya na ipinagdarasal ko upang magpatuloy sa isa't isa sa kay Lord. Ipinagdarasal ko na ang pagbuo ng stress at tension ay tumigil at na nagsisimula kaming mamuhay sa isa't isa sa paraang sinadya mong mabuhay ang mga pamilya. Panginoon, mahal ko ang aking pamilya at alam ko na ito ay hindi mabuti para sa sinuman sa atin na maging sa patuloy na estado ng presyon at nerbiyos na tensyon. Bigyan mo ako ng karunungan na ipinagdarasal ko upang malaman kung paano haharapin ito sa hinaharap at malaman kung ano ang gagawin at sasabihin o kung ano ang hindi sasabihin upang matulungan ang natitirang bahagi ng pamilya na ilabas ang kanilang stress upang matuto tayong mabuhay ng sama-sama sa makadiyos na pagkakaisa. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Ama sa langit, labis akong nag-aalala na ngayon ay dinidemanda ako at pakiramdam ko ay walang magawa at nag-iisa. Panginoon, ipinagdarasal ko na makasama mo ako habang kinakaharap ko ang kasong ito sa korte at hinihiling na sa iyong biyaya, malapit mo na akong pagtibayin at dalhin ang hindi kasiya-siyang pangyayaring ito sa pangwakas at positibong konklusyon. Panginoon, alam mo ang eksaktong mga pangyayari ng mga paglilitis na ito at kung bakit ang legal na pagkilos na ito ay ginawa laban sa akin. At alam mo rin ang motibo sa likod ng lahat ng nangyayari at kung ano ang dapat kong gawin. Panginoon, ipinagdarasal ko na ang legal na pagkilos na ito ay mabilis na ibagsak. Ngunit kung hindi ipinagdarasal ko na tulungan mo akong harapin ito ng may karunungan at integridad. Hinihiling ko sa akin na ibigay mo sa akin ang biyaya na kailangan kong pagdaanan ito. Alam na ipinangako mong makakasama mo ako mula sa simula hanggang sa pagtatapos nito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagmamahal sa Panginoong Jesus, hindi ko alam kung ano ang gagawin dahil ang aking pananalapi ay hindi bumubuti at pakiramdam ko ay hindi ko kayang ibalik ang aking sarili sa daan patungo sa pagbawi sa pananalapi. Sa katunayan, Panginoon, tila na mas sinusubok kong tulungan ang aking sarili sa mas maraming problema sa pananalapi na tila kailangan kong harapin. Kilala ko ang Panginoon na pinanghahawakan mo
hinaharap at ang ating mga panahon at ang ating pananalapi ay nasa iyong mga kamay. Dalangin ko na ako ay magagawang tanggapin ang katotohanan ito sa aking puso at hindi lamang nalaman ito bilang isang katotohanan sa aking isipan. Alam ko na ikaw ay pinangako na maging aming tulong sa oras ng pangangailangan at nahihirapan lang ako magtiwala sa iyo. At kaya pumunta ako sa iyo, Panginoon, upang sabihin na nagtitiwala ako sa iyo. Tulungan ako malampasan ang mahirap na oras na ito at hilingin na tulungan akong matutong ibigay ang lahat ng aking mga pag-aalala at alalahanin sa iyo at magtiwala sa iyo sa lahat ng bagay. Tulungan mo akong umasa sa iyo at huwag subukang laging ayusin ang mga bagay na aking sarili. At tulungan akong malaman ang katotohanan na ang iyong biyaya ay sapat na sa lahat ng bagay. Turuan mo ako ng iyong mga paraan na nananalangin ako. Turuan mo akong magkaroon ng tunay na pananampalataya sa iyo. Pananampalataya na nakakapagsasabing hindi ko gagawin ang aking kalooban. Pananampalataya na nakasalalay sa iyo kahit anong mga paghihirap ang maaari kong harapin. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, alam mo kung ano ang sinabi ng doktor at nakakaramdam ako ng matinding pagkabalisa tungkol sa aking kalusugan at pumunta upang hilingin sa iyo na pagalingin ako ng labis na nanalangin ako. Panginoon, alam ko sa loob ng ilang panahon na ang aking kalusugan ay hindi mabuti. Ngunit ako ay lubos na nagbigay at nag-aalala at ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya ay hawakan mo ang aking buhay at ang aking katawan at bibigyan ako ng kagalingan na kailangan ko. Dalangin ko na pakalmahin mo rin ang aking isip at bigyan mo ako ng kapayapaan sa aking puso. Alam ko na ang aking mga oras ay nasa iyong mga kamay. Ngunit ito ay medyo nakakatakot na malaman na ang aking kalusugan ay napakahirap. Ipinakita sa akin kung ano ang nagagawa ko upang matulungan ang aking kalusugan na gumaling ng mabilis at sa iyong biyaya, hinihiling ko na pagalingin ako, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen.